Eto pong ating, pangalawang topic ay patungkol po dito sa nabuking ng ating, Pangulong Bongbong Marcos patungkol po sa katarantaduhan ni Digong sa DPWH. Aba, ibang klase talaga 'to si Digong. Bugok na bugok talaga, bugok na bugok talaga 'to at, grabe talaga yung ginagawa nitong, kasamaan para sa taong bayan. Ah, Alam niyo po ba na si Digong pa mismo ang, nagbubulok sa mga equipment ng DPWH. Katulad ng ginawa ni Digong doon po sa mga laptop ng DepEd na tinago sa warehouse, hindi pinamigay kasi nga po substandard din, low specs na mga laptop. Kaya bugok na bugok talaga 'to si Digong, eh. Ito po yung, ito po yung pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Good morning. Nandito tayo para tignan itong aming ginawang programa it is the formal name for it is the Greater Metro Manila Waterways Cleaning and Cleaning Operations o Plan Kontra Baha ang tawag namin dito. Dahil napag-aralan namin ng mabuti at malaking bahagi sa flooding ay ang siltation, masyado na mababaw yung ating mga spillway. Pangalawa ay ang basura na nagkukumpul-kumpul para hindi na nga makadaan. So, ang una natin kailangan gawin ay linisin lahat ng mga estero, lahat ng mga spillway, lahat ng ganito upang maging mas malalim yung ating pagdadaanan ng tubig, isang-isa. Pangalawa, para maayos natin at maging mas maganda ang pagtakbo ng tubig para hindi nga maiwan ang lupa na nanggagaling sa taas, yung ibig nagsisiltation. Hindi ito maaaring gawin na minsan lang. Ito ay patuloy nating gagawin, hindi natin titigilan ito. Kasama na ito sa MOOE ng DPWH, maintenance na kailangan nilang gawin every year. Ngayon, itong unang phase, kailangan dahil napakalalim pa, 10 meters pa yung huhukayin on average sa ating, ganun kababaw na yung tubig. 10 meters ang kailangan natin hukayin para yung iba 20 meters. I'm sorry, 10 feet. 3 meters pala, sorry. 3 meters, 10 feet upang matiyak natin na maganda ang pagdaloy ng tubig. Ngayon, we will continue to do this first part of the OPLAN hanggang July of next year. Ng mga 9 months ito, hindi namin titigilan. Ngunit, even after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pag-desiltation, paglinis ng basura, lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan dahil alam naman natin umiipon pa. Ang isa pang nakita nating problema ay ang paglagay ng mga pumping station na mali. Merong mga pumping station, hindi lang meron, marami sa mga pumping station natin mula nang itinayo ay hindi pa gumana kahit minsan. Hindi nag-operate kahit minsan. Bakit? Dahil yung pumping station mismo sa paglagay nila, yun pa ang nakaharang sa tubig. At imbis na magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema, yung mga pumping station na linagay. Kaya marami pa tayong kailangan gawin, ngunit malaking bahagi na sa solusyon ito na paglinis ng basura at paghukay ng ating mga paghukay sa desiltation para maging malalim ulit. Itong project na ito, itong OPLAN na ito, nakita ninyo, nandito kasama natin yung mga ibang Metro Manila Mayor at ang mga iba't ibang Metro Manila leadership upang magsama-sama. Kasama po nandito po, buti na lang nandito po si MVP na sinama natin. Ito, kaya lagi natin sinasabi, talagang kailangan natin yung private sector dahil sila ang tumutulong at mabilis gumalaw.
Kaya't nandito si Manny Pangilinan, nandito si Ramon Ang, ay silang dalawa ay nag-volunteer na sila na ang gagawa sa marami dito sa kailangan na gawin na trabaho. But of course, they have to do this in coordination with our local government executives. At alam naman natin, ang mga local government executives, nung nakita nila na may project na ganito, ay pumayag naman kaagad dahil siyempre ayaw nila ng baha doon sa kanila. So malaking tulong ang pagsasama ng private sector, ng LGU at saka ng national government. Kaya it will have, hindi kaya ng kahit na national government lamang, hindi kaya ng LGU lamang, hindi kaya ng private sector, ng mga negosyante, hindi nila kaya na sila lang. Kailangan magtulungan at ito yung mangyayari. Bibilisan natin, sana naman ay mababawasan ang estimate ng ating mga scientifico ay sabi nila mababawasan ng up to 60% ang pagbaha kung ito ay maging maayos na. Mas mababawasan pa ang baha pag naayos natin ang mga pumping station. Kaya kung titignan nyo yung mapa, nandyan maliwanag kung saan yung mga problem areas, kung saan uunahin. Ngunit ito ay hindi lamang dito sa Maynila. Ito ay kumbaga hindi mo na masasabi yung pilot project kung maalala ninyo. Merong ginawang study ng tawag NOAA. Ang NOAA study was to study the flood control or the flood situation, especially around Metro Manila. Ngunit all over the Philippines na rin. Kaya on the basis of that study and on the basis of the coordination between, again, the LGU, the private. At yung pong Project NOAA na yon, sinutdown yon ni Digong. Kahit po na yun ay scientific base at talagang malaki po ang maitutulong ng Project NOAA sa ating bansa, yan po ay tinanggalan ng pondo ni Digong. Bakit? Kasi nga naman, 'di ba, ayaw niyang gamitin yung Project NOAA dahil hindi na sila makakakurakot. Kasi kapag walang nabaha na mga kababayan natin, hindi sila makakakurakot sa mga ayuda na pinamimigay. Kaya ang gusto ni Digong, mabaha ang mga Pilipino para may ayuda, may matatanggap sa ibang bansa na mga donasyon, tapos ibubulsa nila. Kaya nga sabi nung isang post, may nakita ako, sabi sa post, si Digong daw nakakuha ng nasa $20 million daw na tulong pinansyal para sa mga na biktima ng bagyo. Di ko matandaan kung anong bagyo 'yon. Na biktima daw ng bagyo, 20 million bigay daw ng US. Ngayon, dito daw sa ating Pangulong Bongbong Marcos, 1 million lang daw ang binigay. $1 million lang daw. Kung ako ang Amerika, hindi talaga ako magbibigay na ng 20 million. Bakit? Siniwalat na nga ng presidente na yung dating administrasyon at yung pong mga tauhan ni Digong, mga kurakot. Siyempre, mawawala na tiwala niyan na magbigay ng malaking donasyon. Kasi maaari, yung $20 million na yon na bigay ng Amerika, baka $100,000 lang ang pinamigay ni Digong. Meron ako napanood na video, sabi ni Digong, magbibigay daw siya ng 50,000 to 60,000 kada pamilya sa mga nasalanta ng bagyo. Tanongin niyo yung mga pinagsabihan ni Digong kung nabigyan ba talaga sila ng 50,000. Si Digong pa magbigay ng 50,000? Yun nga yun nga social amelioration program nung panahon ng pandemya. Ang sabi, ipamimigay 8,000. Pagdating dun sa governor, 7,000 na lang. Pagdating dun sa mayor, 6,000 na lang. Pagdating kay Kap, 4,000 na lang. Pagdating doon sa purok leader, 2,000 na lang. Tangin ang yan. Pangungurakot yan. Kaya wag nyo kaming gaguhin, wag kami ang utuin nyo, hindi nyo kami matatarantado.
alam namin na si Digong ang pinakakurakot na presidente ng bansa. Kaya po, nasira na ang tiwala ng ibang mga bansa na magbigay pa sila ng tulong sa atin. Dahil ang kanilang iniisip, yung donasyon nila napariwara at nabulsa lang naman nitong si Digong. Okay, play pa natin to. Private sector, we will also bring kontrabaha to Cebu, to Bacolod, to Rojas City, to Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao, Cagayan de Oro, and other places na madalas mabaha. So that is what that is what this signifies now. It's the beginning of a very wide-ranging program to at least partially solve the problem of flooding, especially in the urban areas, especially in Metro Manila and the other highly urbanized cities and provinces. Kaya this is going to be a simple solution, but it will take a lot of work, and mabuti na lang ay marami tayong mga willing na tumutulong. Again, from the national government, of course, we are administering it, we are organizing it. But again, we do it together with our LGU executives and with our friends in the private sector who have volunteered their capacity and their equipment. We have discovered that kung makita ninyo yung mga equipment na ito, medyo bago-bago pa. Ang nandiyan yan since when? 2018? Probably about almost 7 years ago. 7 years ago, nakatenga lang sa Ayan na nga yun, nabuking ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Eto, perwisyo talaga si Digong, sinasayang lang ang pera ng taong bayan. From the national government, of course, we are administering it, we are organizing it. But again, we do it together with our LGU executives and with our friends in the private sector who have volunteered their capacity and their equipment. We have discovered that kung makita ninyo yung mga equipment na ito, medyo bago-bago pa. Ang nandiyan yan since when? 2018? Probably about almost 7 years ago. 7 years ago, nakatenga lang doon sa warehouse nila ng DPWs at never nagamit. Dahil kailangan daw itago for the big one. Pero ito na yata yung big one when it comes to flooding. Ano pang inaantay natin? Kaya ilabas na natin lahat, gagamitin natin lahat yan. Plus, merong augmentation from, again, the private sector at marami naman silang equipment. And of course, with the approval and the cooperation of our LGUs. So hopefully, we'll just keep doing this. This is not an instant solution. Kung tutusin natin sa pag-aaral ng ating mga eksperto, ang flooding problem hindi maayos dahil meron tayong ginawang isang bagay. We will have to do many things. We have to do the siltation. We have to do the changes in the location of the pumping stations. We have to, in the long term, we have to go upstream and look at the watersheds and see what we can do there. Either develop the watersheds or already put impounding. We'll have to impound the water upstream. So this is a long-term solution, and it is something that has been proposed for a very long time, but somehow has never been implemented, and we are doing that now. And so I'm very optimistic that once we get the majority of this done, maramdaman na kaagad natin na pagdating ulit ng tag-ulan next year, malaki na yung mababawasan sa flooding. Okay? So, maraming salamat. Thank you. Ayun, diba? Napakaganda ng pinasinayaan na ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos na Oplan kontra baha. Dahil nga po, ito, para po long-term solution, hindi yung patsi-patsi lang. Ang isang, nung nalaman ko to talaga, sabi ko,
Bakit tinatago yung mga equipment para sa the big one? Mabubulok yan. Magiging walang kwenta yan. At maaari, dahil pitong taon na tabi lang, nakatago lang. Aba, maaaring sira na yung mga yan. Maaaring hindi nagagana yan. Para sa kanilang, kung ano man ang kanilang magiging parte. Yung mga makina niyan, maaaring mga sira na. Maaaring wala na, hindi na magagamit na maayos. Diba? Ang pinakamahalagang paghahanda sa the big one ay yung awareness ng taong bayan. Awareness para sa mga tao. Hindi yung itatago mo yung mga equipment. Pagdating ng the big one yan, kapag lumilindol na, hindi na pupuntahan yan ng kung sino man na mga gagamit niyan. Dahil ang mas pipiliin nila ay yung kanilang kaligtasan. Alam nga naman itong the big one nangyayari. Paano kung yung magdadrive ng excavator, magdadrive ng mga payloader, magdadrive ng mga malalaking truck na yan, nasa mga malalayong lugar, paano nila mapupuntahan yun? Saka yung bang pinagtataguan ng mga kagamitan na yan, maliligtas ba yan sa lindol? Paano kung matabunan din yan? Paano kung gumuho yung pinagtataguan niya na warehouse? So si Digong talaga hindi nagtiisip no? Makakurakot lang talaga ito pa nga tanong. Yung kaya mga pinambili dyan sa mga kagamitan na yan. Yan kaya maayos, galing sa maayos na kumbaga kaperahan. Maayos kaya ang budget dyan. Baka overpriced na naman ang mga pagbili sa gamit na yan. Kaya tinatago. Katulad nung ginawa sa mga laptop ng mga guro. Proyekto ng DepEd. Ano ginawa? Maganda sana yung hangarin. Makapagbigay ng laptop sa mga estudyante at sa mga teacher. Kaya lang, yung laptop, bukod sa napakababa ng specs, outdated, laos na laos. Tapos ang ginawa, nung dineliver na dito sa Pilipinas, binulok lang doon sa warehouse sa Cavite. Tanungin nyo, sino contractor? Si Saldico. Tapos ngayon, tuturo nyo sa amin na si Saldico, konektado kay House Speaker Martin Romualdez saka kay PBBM. Sino ba amo ni Saldico? Doon sa pagbili ng mga laptop. Diba si Digong? Kaya ibig sabihin yan, kaya nangungurakot si Saldico kasi na-master niya ang pangungurakot noong panahon ni Digong. Kaya ang gusto niyang hawakan na posisyon sa Kongreso ay yung appropriations. Dahil nga, hustler na sa pagnanakaw si Zaldico noong panahon ni Digong. Ay nako. Kaya wag kami utuin nyo. Wag kami tarantaduhin nyo, hindi nyo kami mauuto. Kala nyo, hindi mabubuking ni PBBM yung katarantaduhan ni Digong na yan. Kung si PBBM talagang tamad, talagang bangag, talagang weak, hindi niya mabubuking yan. Pero dahil si PBBM matalino, madiskarte, at magaling maghawak ng kanyang gobyerno, nakikita niya yung mga palso, yung mga ginagawang kabulukan ng dating administrasyon. Saka isa pa, kung weak si PBBM, nabubulok ba ngayon sa kulungan si Kibuloy saka si Digong? Yung sinasabihan nyo ng weak, pero naipakulong yung dalawang makapangyarihan dito sa Pilipinas. Kayo yata bangag